you, Jesus. You are really worthy, Lord Jesus. Thank you, Lord. Ikaw ay karapat-dapat lang sa aming mga papuri. And thank you so much for your presence this morning. Thank you, Lord, for all the healing this week na ginawa mo sa buhay namin. No, marami pang may ubo, may sipon, may lagnat, may trangkaso. No, so lang, minsan biogesic lang yung katapat pag hindi umubra yung pahinga. No, but tubig, pahinga, tulog, no, para makabawi ang katawan. But lahat ng ito ay kung hindi sa desisyon ni Jesus na tayo ay pagalingin, hindi tayo gagaling. But Lord, thank you so much for being with us today. You may be seated. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. No? Ipaglaban. No, anong ipaglaban natin? No, kaya magulo ang say praise the Lord. No, kaya magulo ang ating bansa. No, at ang mundo dahil ang daming klase ng government. No, may federalismo, may democratic, may monarchy, may anarchy, may may mga ano pa ito? No, may mga komunista, lahat-lahat. No, pero ang umpisa, isa lang ang government na mayroon dati ang mundo at yon ay ang theocratic form of government. No, na ang namumuno walang iba kung hindi ang Diyos. No, theocracy. No, siya ang namumuno, mayroon siyang taong ilalagay, so walang puwang ang korupsyon, walang puwang ang kasinungalingan. No, kaya magulo ang bansa natin dahil lahat pwedeng magnakaw, pwedeng mangurap, pwedeng kung anuman ang mga kalukuhan na gagawin. Pero sa time na ang Diyos ang namumuno, hindi pasok lahat ng yan. No, dahil pag ikaw nagloko, ikaw nagnakaw, ikaw gumawa ng kalukuhan, kita niya lahat. Hindi kagaya sa time natin ngayon, no, na huli na, lulusot pa. No, pero sa time na ang Diyos ang namumuno, walang puwang, no, zero tolerance pagdating sa korupsyon. Kaya maganda ang panahon nung time na yon. But tapos na rin tayo sa human government. But thank you, Lord, that we are in a grace dispensation. Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Numbers. Numbers chapter 11. Meron tayong isang bisita galing ng Calapan, Mindoro, si Brother Kian Tarnate. Brother Kian, welcome. No, nakapunta na rin siya rito last December. Thank you, Jesus, and we are all welcome. Sister, ano ang pangalan ng nanay mo, Sister Virgie? Si Sister, I'm sorry, Sister Evelyn, okay na po kayo? Kasi sabi kanina, baka wala kayo ngayon dahil sa sama ng pakiramdam nyo. No, but walking distance ka lang naman kasi, no? Kung andun ka sa bahay, ganun din. Pwedeng masama rin. Punta ka na lang dito. No? So thank you, Jesus. No, yung mga senior citizens natin na patuloy, no, na ginagabayan mo. Sister Telma, okay na rin. Ano? Nag-iingay na si Sister Telma. No? Yan ang basehan kay Sister Telma pag okay siya. No? Sister Susan, okay na rin. No? 2 araw rin yata. No? Tapos kami, nitong araw lang. No? Yan, sabi ni Sister Cheryl, parang lupay-pay ako yung mga kasukasuan ko, sa sakit lahat. Sabi ko, alam na natin yan. No? Hawa-hawa na naman tayo ulit. But all in all, Lord, thank you so much for protecting us. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Chapter 11, verse 1. Yan, andin na pala sila, Brother Roman, Sister Giselle, welcome home. No, sa kanilang pagbabalik. Thank you, Jesus. No, from time to time, maka-relax, makapahinga. No. And when the people complained, it displeased the Lord. And the Lord heard it. And his anger was kindled. And the fire of the Lord burnt among them. And consumed them that were in the uttermost parts of the camp. Yung mga bandang likuran ng kanilang kampo, no, kasi nakapalibot yan sila, the center is the tabernacle,
So lahat yan, mga bawat tribes, tatlo-tatlo, nakapaikot, yung pinakaharap, Judah. No, so lahat yan sila. So ang sa bandang likuran, yan yung mga sinunog ng Panginoon dahil sa kanyang nag-aalimpuyo, umaapoy, ano pa ba yung nangangalit ba yan, no? Na klase ng galit, no? Sa kumukulo ang kanyang galit dahil wala naman siyang dugo nung panahon na ito. So hindi kumukulo yung kanyang dugo, yung no? But before that, we shall pray. Lord, again, thank you so much for giving us this wonderful day. Samantalang ang ibang lugar sa ngayon, Lord Jesus, ay naghahanda sa typhoon, number 5. But Lord, thank you for giving us this wonderful day. Thank you for the weather. Thank you for the breath of life that you've given us, Lord Jesus, sa patuloy na paggaling mo sa amin. Pag kami ay may mga nararamdaman, for protecting us, for allowing us to be here this morning. Lord, continue to bless your word na ang iyong mga salita ay siyang patuloy na bumubuhay, nagbibigay sa amin ng lakas, ng encouragement, na kahit hindi madali ang maglingkod, kami ay patuloy na magtitiwala at maglingkod sa iyo, Lord Jesus. Lord, whatever, kung ano man ang mga issues, mga katanungan namin, mga sagot, Lord, be with us this morning, today, samahan mo, Lord Jesus. In Jesus' name, amen. The title of our preaching, Contentment of the Human Being, or Contentment of the Soul, or Contentment ng tao. Contentment, saka Tagalog, contentment, yung kasiyahan, yung katuwaan ng tao. Ang tao, pag napunuan, pag kontento sa buhay, siya ay masaya. No, pero pag ang tao hindi kontento sa buhay, gagawin niya ang lahat para siya ay makontento at maging masaya. Ang problema, kahit mali, gagawin niya yan. Mangurakot, maging sakim, magnakaw, lahat pwede niyang gawin. So, ito ba ang rason at ito ba ang dahilan para ang tao ay maging masaya sa buhay? Gabundok yung kanyang yaman. No, mga gold coins, yan, mga bills, lahat, 1,000. No, para tayo ay maging masaya. No? So ano bang magpapasaya sa atin? Health or wealth? No? O pareho, siyempre. No? 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 Pag health lang, malungkot ka rin kasi kung wala kang pera, no? Malungkot ka rin. Pag may wealth ka, pero nakahiga ka lang sa banig, sa kama, wala rin, useless din. Pero kung mayroon ka pareho, you are blessed. No? Contentment of the human being, contentment of the soul. No, sa binasa natin kanina, ano ang sabi rito? And when people complained, it displeased the Lord. Pag ang tao nagrereklamo, mga complainers, marami silang mga reklamo sa Diyos, ang Diyos ay nagagalit. No, bakit kaya? No, during this time, ang Diyos ang naglabas sa kanila sa Egypt. Paglabas nila sa Egypt, ang Diyos na ang overall responsibility sa kanilang lahat ng needs. Bahala na ang Diyos, pagkain, tubig, kuryente, ilaw, lahat. No, mayroon sila lahat yan. Ang Diyos ang nagpo-provide. No, sa pamamagitan ni Moses, na siya ang ginamit ng Diyos to guide, to lead them papunta sa promised land. Pero ang mga tao, no, maraming mga complain, nagagalit ang Diyos, and the Lord heard it. Grabe, ano? Pag ang tao pala nagreklamo, kagaya natin, nakikita ng Diyos, pinapakinggan ng Diyos, at nagagalit siya. Why? No? Mga tao niya ito, He provided everything, tapos ang kapalit ng kanyang mga provisions, reklamo. No? Kung tayo naman, ikaw na magulang, i-provide mo lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. No? Tapos na i-provide mo na lahat sa pagsisikap mo, tapos magrereklamo pa. Nay, ano ba to? Lagi na lang ham, lagi na lang pork, lagi na lang... Meron ba tayong pamalo rito? Anak, no? Kung pwede mo lang hawakan sa liig at ilagay sa dingding, anak, no? Matuto kang mag-appreciate kung ano ang mayroon ka. No?
ikaw di ham, ikaw di hamon, ikaw di bacon, ikaw di kung ano-ano pa. No? Samantalang yung ibang kabataan sa labas, no, swerte makakain, swerte makatulog, swerte may higaan, tapos ikaw hindi mo makita. No, wala ka nang gagawin kung hindi pagising mo ng alas 11, alas 10, kakain ka na lang, magagatas, tapos magrereklamo ka pa sa akin. Kung ganon yung ginagawa ng mga Israelites sa Diyos, ay talagang kukulo ang ulo ng Diyos dito. No, at ang problema ng mga Israelites, lahat ng kanilang reklamo naririnig at nakikita ng Diyos. No, hindi nila pwedeng sabihin na hindi ako nagreklamo. Ay hindi, no? O kahit magtago ka pa sa likod ng pintuan, parang si Sarah, dinig na dinig niya. No, hindi ka pwedeng makatago. So, and the Lord heard it, and his anger was kindled, and the fire of the Lord burnt among them, and consumed them that were in the uttermost part of the camp. Dahil sa galit ng Diyos, ay simple lang naman sa Diyos, talagang sobra-sobra na kayo. No, dahil sa ugali ninyo, okay, isang kapirasong apoy lang, ubos lahat yung nasa likuran. Sabi siguro nung nasa likuran, kawawa naman kami, bakit sa likod lang? Bakit hindi idamay ang gitna, hindi idamay ang harap? No? Ibig sabihin, pag ang Diyos nagalit, wala talaga tayong magawa. No, at ang mga Israelites, na akala nila entitled sila, yan ang problema sa tao pag entitled siya. No? Entitled, Sir Kalin, no? Entitlement. No, alam niyo mga kapatid, last Friday, natuloy ang ating gawain sa school nila, Sister Nancy. No. Yung mga, sila, mga teachers natin, punta sila doon, yan. Yung mga team natin, nakarating. Tapos, turo sila sa mga kabataan, grade 9, grade 8, no, mga ganon. So, may mga isip na yan, ganong edad. At ang punta natin doon, of course, number one goal is to reach them, maipaabot sa kanila, kung maisingit ang Word of God, ang Acts 2:38, kung sila ay masave, mapakinggan nila ang gospel. No, pero yun ang pinaka-main goal sana natin at sila ay ma-save din, makapunta sa church. Pero yung pagpunta pa lang natin ay napakalaking bagay na yan na nagagawa natin papunta doon sa eskwelahan na yan. Why? No, kinukwento nga nila, without question, yung mga ganong kabataan, talagang ang tatalino. Pag kinausap mo, straight English, kaya nilang magsalita. No, buti sanay na Sister Nancy. Ayan, si Ma'am Kalin, nakikita naman natin. No? Bagay na bagay kay Sister Kalin. No? But again, mga kapatid, no, straight English, kaya nilang sagutin, kaya nilang ipaliwanag. No? They have mataas ang kanilang intelligent quotient. But as they observe, yung mga kabataan, ewan ko kung sigurado kita yan nila ni Sister Nancy. Many of them, yung mga kabataan, sigurado may problema sa emotional quotient. No? Ang tataas ng kanilang IQ, pinakamababa na grades nila, 85. Sa atin, 85, masaya na tayo, di ba? No? 84. Ang feeling grade na yung 84. Ibang klase. Hindi tayo papasa doon, si Sister Telma. Hindi po tayo papasa doon. Hanggang dito lang tayo sa tawag namin, sa Palakol, sa Wasay. Kaya Palakol kasi 7 ang nun eh. No? Again, they are very intelligent na mga kabataan. But as they observe sa pagpunta nila doon, maraming may problema pagdating sa emotional quotient. No? Sabi nga nila minsan, hindi namin alam, brother, kung pag tiningnan mo yung bata, may pagka-weirdo o ano yung itsura. No? Pero akalain mo, hindi yun nagpa-participate, parang wala lang sa kanya. Pero nung tinanong, naalala niyo yung assignment? No, Acts 2:38, yung hindi nagpa-participate, siya lang yung mag-isang tumayo ang kamay. Kabisado ko ang Acts 2:38. No, minimorize niya yung Acts 2:38.
Mayroon namang, ang sabi pa kanila, Brother Rimos, Brother, King James Version? No? Yung tinanong. No? King James Version. No? Why, mga kapatid? No? Sabi nga namin, ang bata, of course, naka-ready na ang ating ituturo. Pero pag nag-engage na yung kabataan, forget about the lesson and let yung mga kabataan na ito magsalita, mag-engage. Why? Yun lang ang outlet nila. Akalain mo may bata. Kinukwento sa kanila, Sister Hazel. Isang bata. Kasi topic nila about relationship, about love. Tapos tinanong yung isang bata, ikaw, anong mo? Lahat ng problema nila, may problema sila lahat sa pamilya, lahat sa parents. Yung isang bata nung tinanong, ikaw, ay kami po, every 2 weeks lang kami magkita ng aking nanay. Kasi for 2 weeks, wala siya sa bahay, nagtatrabaho siya. At pagbalik niya after 2 weeks, siya ay pagod na pagod, tatanungin lang ako, anak, you only have 5 minutes, sabihin mo na sa akin, after 5 minutes, papahinga na ako. Yun ang bata sinasabi. Kaya ito ba yun, yung nagtaas ng kamay? Yung daming taas. Anong gusto nating sabihin, mga kapatid? Hindi man sila masave, but the moment that they are engaging sa discussions natin na na-open nila ang kanilang emosyon, ang kanilang pagkatao, ang kanilang problema, malaking bagay na yan, accomplishment na natin yan. Why? Malay mo kung paglabas niya, nagpaplano ng tumalon sa LRT, nung magpasagasa sa bus. But because sila ay naging open at nailahad nila yung contentment, yung kasiyahan na sila nakapag-share, kaya nga sabi namin, pag nag-engage na sila, sige, pasalitain natin na pasalitain. Why? Baka yun lang ang outlet nila na maipahayag at mai-address kung ano yung issues ng kanilang mga puso, and by the Word of God, ang daming mga kabataan, lahat ang problema, emosyon. So anong kasiyahan nila ngayon? Hindi nila nakukuha sa bahay. May kasama sila sa bahay, wala namang pakialam paano mag-engage sa communication, titirhan lang, pambili ng pagkain, yung kapatid hindi rin nakikipag-usap, yung magulang wala. Pero para sa magulang, they have done everything. At itong mga kabataan na ito, time will come. Ito yung mag-aaral sa UP, Sister Nancy, sa mga matataas dyan. And time will come, sila ang magiging mga heads of agency ng gobyerno. Sila ang magkakaroon ng posisyon. Sila ang matatalino. Pero pag kulang ang kanilang emosyon, anong mangyayari? Yan. Kita natin yung effect. Nasaan ang contentment? Yung mayayaman na mga ito. Yan, nagsisigawan, buti na lang wala tayo doon. Ibagsak, ipaglaban. Why? Nasaan ang contentment ng mga tao na ito with all the billions that they have, pero hindi pa rin kontento sa buhay. Ang contentment wala sa pera. Ang contentment wala sa power, wala sa kapangyarihan, wala sa wealth, wala sa fame. Ang contentment na ibinigay sa atin ng Diyos, walang iba kung hindi andoon sa Holy Ghost. And thank you, Lord, for giving us the Holy Ghost, Lord Jesus, na siyang nagbabalanse sa amin. So, panalo na tayo dyan. Mag-engage lang yung bata sa kanilang mga emosyon na mailahad nila, panalo na tayo dyan. Malaking bagay na yun. How much more pag sila ay nakareceive pa ng Holy Ghost. So sa verse 2, and the people cried unto Moses, prayed unto the Lord, and when Moses prayed unto the Lord, the fire was quenched. Sometimes it is easy to complain than to appreciate things. Sometimes, minsan, madalas, madali tayong magreklamo kaysa sa mag-appreciate o mag-appreciate, magpahalaga ng mga bagay na mayroon tayo. A little discomfort will not kill us. Ang konting discomfort, hindi tayo mamamatay dyan. Kasi every time may changes, may discomfort talaga yun. Kahit anong gawin natin. But because of murmuring, dahil sa maliit na bagay na discomfort, it can destroy our lives. Pwede tayong sirain dyan. Konting discomfort.
No, so ano ang nangyari? Nagreklamo yung mga tao, they murmured against God. Nung nagalit ang Diyos, pinadalan sila ng apoy, no, dahil feeling nila entitled sila. At nung sila ay pinadala na ng apoy, marami na yung namatay. Ano, yun bang sinasabi natin? No, ang lakas ng loob mo magreklamo, no, iiyak ka lang naman pala. No, kasi nung pinadala ng apoy, anong ginawa nila? Lumapit lang sa Diyos. Lumapit kay Moses at nag-iyakan sila na, Moses, ikaw ang mag-ano sa Diyos, no, kasi baka maubos kami. No, pero during sa time na sila ay nagrereklamo, ang lalakas ng loob. Alam ba ng Diyos na ang mga taong nilabas niya sa Egypt ay ganito ang mga ugali? No, ay alam na alam niya. No, pero ang bait ng Diyos, ano? No? Kasi pwede naman siyang maghanap ng tao na obedient, just like Abraham. Pero pag ang tao madami na, iba-iba na ang klase ng kaisipan, iba-iba na ang opinion, lalong gumugulo. No, verse 3, and he called the name of the place Taberah, because the fire of the Lord burnt among them. No, dahil nasunog sila doon, and the mixed multitude that was among them fell a lasting. And the children of Israel also wept again and said, who shall give us flesh to eat? No, yung mga mixed multitude, yung mga lahi niyan, kasama pa yan doon, pati mga servants of Abraham sa time ni Jacob, lahat, no, magkakasama na yun doon, no, ibang mga lahi na nakasama sa kanilang biyahe at napunta sa Egypt, at saka yung iba na mga Israelites na nakapag-asawa na rin ng mga Egyptian, so halo-halo na sila doon. Also wept again, no, sila ay muling nag-iyakan, no, nalungkot, and said, who shall give us flesh to eat? No, sino kaya ang pwedeng magbigay sa atin ng karne, no, na pwedeng kainin? Tayo ba hindi pa kontento sa kung anong mayroon tayo? No, if you have wealth, and if we have wealth, mayroon tayong pambili ng gusto natin. Gamitin natin yan sa pambili sa makakain na makakatulong sa ating health. No. Ang dami ko ng pera. No, araw-araw isang galong ice cream. No. No, araw-araw, no, isang case na Coke. No, Diet Coke, no, Coke Zero o mga ganyan. No, dahil may pera na ako, no, araw-araw lechon, araw-araw no. Gamitin natin ang resources na ibinibigay ng Diyos sa atin, gamitin natin kung paano gumanda ang ating katawan. No, at ang problema, yung mga pagkain na magaganda sa katawan, hindi maganda ang lasa. No, ang papangit ng lasa. Pero wala tayong opsyon eh. Yung mga kabataan, kumakain na kayo ng gulay? Sabi Mr. Danielo. No, hindi, from time to time, no, gumawa tayo ng paraan, no, tungkol dyan. No, nung sila ay they feel a lasting, no, sila ay nagkaroon na naman ng pagnanasa na, no, yung wala na bang karne naman, no, sawang-sawa na kami sa pagkain, no, na pinoprovide ng Diyos every day. No, lagi na lang ganon, mana na lang lagi ng mana, wala na bang iba? Verse 5, we remember the fish. No. Kakareklamo nyo lang, hindi pa kayo nadala. No, naalala namin yung isda. Anong klaseng isda ito? Naalala namin yung yung tilapia naalala namin yung anong magagandang isda doon sa Egypt. Nile River ang mayroon doon eh. No. We remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers, the melons, the leeks, and the onions, and the garlic. We remember all these things. No, nakakamiss naman. Lord, wala na bang iba? Sawang-sawa na kami sa Word of God. Sawang-sawa na kami mag-worship. Every Wednesday na lang, every Sunday na lang, sawang-sawa na kami magpapuri sa iyo. Lord, wala na bang iba? No, hindi ba natin pwedeng gawing concert na lang ito muna? No, sawang-sawa na kami sa pabigay ng papuri sa iyo. Bawat punta namin, mana na lang. Bawat gising namin, mana na lang. Bawat punta namin sa church, Word of God na lang ng Word of God. Anong hinahanap natin dito? Kung gusto mo lang iba, andun sa Luneta ngayon.
No, pwede doon. No, kahit ano, pwede mong gawin doon. But we must never, mga kapatid, wag na wag tayong magsasawa sa Word of God. No, wag na wag tayong mauumay sa salita ng Diyos. No, why? Because the Word of God is the best. No, alam niya kung ano ang needs natin. Oh, we remember the fish, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. Ano ang mayroon sa mga pagkain ito na ito yung kanilang mga naalala? Dahil sa bango? Dahil sa sarap ng lasa? No? Naalala namin lahat ng mga bagay na ito? No? Sometimes, madaling magreklamo, it is better to, mas madaling mag-complain kaysa sa mag-obey. Ang daling magbitaw ng ating mga bibig kaysa sa magtimpi muna sa konting aberya, sa konting konting changes, konting discomfort. Alam ba natin mga kapatid, na yung mga plagues na mayroon dito sa mga Israelites, yung fire, yung sickness, yung leprosy, yung death, yung sickness, yung earthquake, puro ano yan may serpents pa, may sickness again. Lahat ng plagues na pinadala ng Diyos sa kanila because of the misuse of the tongue. Murmurers, complainers, mareklamo lahat. Bakit ang Diyos napilitan na magpadala ng plagues? Dahil yung bibig nila, hindi nila kayang kontrolin. Masyado silang, konting galaw, reklamo ka agad. Lord, gusto namin yung isda. Gigising na lang kayo, sarap ng tulog nyo, balanse ang atmosphere, kahit andong kayo sa disyerto, wala yung mga scorpions, wala yung mga vipers, wala yung mga rattlesnakes, sarap ng tulog ninyo, walang mga bandits, walang mga kung ano-ano pa man na pwedeng umalalay, manira sa inyo, tapos pagising nyo, mamumulot na lang kayo, kukuha kung anong gawin nyo sa mana. At dahil sa probisyon ng Diyos na sobra-sobra, magrereklamo pa sila. Akalain mo yun? Ang hirap sa tao, pag laging comfort ang mayroon siya. Pag tinanggal mo ng konti ang comfort na yan, hindi niya na ma-appreciate na ang laki pala ng ginawa at ginagawa sa kanya. Dahil nasanay siya na andyan lagi ang comfort, hindi niya na mapahalagahan kung anong mayroon siya. Dahil ang nararamdaman niya, bakit mo ko tinanggalan ng electric fan? Ang init-init na tuloy. Bakit namatay yung aircon? Wala ba tayong ano dyan? Lahat na lang ng pwedeng ireklamo. Why? That is why. Anong sabi ng Diyos dyan? Ang Diyos napipilitan magpadala ng plague dahil nagagamit sa hindi tama ang bibig na ito. Misuse of the tongue. Iba ang nangyayari. Ano ang sabi nila? The cucumbers, sinong mahilig dyan sa pipino? Cucumber. Masarap ang pipino. Pwede mong gawing pipino juice o cucumber juice. Depende sa iyo. Melons, may leeks. Yan, pag hinalo-halo mo, may onions pa, may garlic pa. Amoy pa lang, sarap naman talaga nung lasa. Mga spices, pampasarap. Lahat ng ingredients na ito, tapos may isda pa, tapos i-steam mo lang, kompleto na yung ingredients mo. Ilagay mo yung leeks, ilagay mo yung onions, ilagay mo yung garlic, sa taas, i-steam mo, ang sarap ng isda. Tapos side dish mo yung cucumber. Ang sarap. O dessert, kung ano pang mayroon. Ang problema, mga kapatid, God brought them out from Egypt. Physically, sila ay nakalabas ng Egypt, but mentally, naiwan ang kanilang mga kaisipan sa Egypt. At kung ano ang mayroon sa Egypt, dala-dala pa rin nila. And in our position with God, mga kapatid, dinala tayo ng Diyos dito. He has given us the Holy Ghost. Binigyan niya tayo ng sound mind. Kung ano man ang dati nating buhay doon sa mundo, wag na nating asam-asamin o balik-balikan pa. Na andito na tayo sa church, patungo sa rapture, patungo sa langit, tapos andito ka, andito tayo, tapos ang isip mo lagi, parang gusto kong balikan talaga yung iba talaga yung mayroon sa concert, Sister Kalin. Yung nakakaano ako doon, gusto ko talaga, nasa sinihan palagi, iba talaga doon. Pero andito ka na sa loob. We must adapt.
No, kung ano ang mayroon dito, kung ano ang pinoprovide ng Diyos, makontento tayo mga kapatid. We must appreciate kung ano ang mayroon sa church natin na pinoprovide, sinusupply ng Diyos. Why? Dahil hindi pwede, a double-minded man is unstable in all his ways. Hindi po pwede na may isip tayo dito, tapos may isip ka rin sa labas. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan iisa lang talaga. At hindi po pwede na andito na tayo sa loob, pinoprovide ng Diyos ang lahat, pero ang isip natin, hinahangad natin kung ano ang mga naiwan natin sa labas. Lord, iba talaga sa Egypt Lord, iba talaga doon. Yung kasiyahan ko na nararamdaman, iba talaga doon, Lord. Alam mo naman yung pag ginanon mo na. Ay, malapit na. Ang sarap naman talaga, lumalatay, brother. Iba ang dating. Gumuguhit. Yun ba ang mga bagay na gusto nating balikan sa labas? Yung sigarilyo, yung sabong, kung ano pa man, pagsusugal, lahat ng klase ng hindi maganda. Yun ba ang namimiss natin doon sa labas? Mga panandaliang kaligayahan? Anong klaseng pagkain? Ang problema sa tao, pag yun na lang lagi ang kanyang, akalain mo ba naman? Kahit tayo naman siguro magrereklamo, Lord, sa umaga, mana. Lord, sa tanghali, mana. Lord, sa gabi, mana. Lord, pati pang merienda, mana. Lord, wala na bang iba? Doon sa nagpo-provide, ano ang gagawin ng Diyos? Because yung nag-provide, alam niya kung ano ang the best para sa kanyang binibigyan. Okay, kahit mana yan, pero sa ilang taon na mana ang kinakain ninyo, nagkasakit ba kayo? Hindi kayo nagkasakit, hindi kayo inasid, hindi kayo kinabag, hindi nag-bloated ang tiyan ninyo, hindi kayo nagkaroon ng arthritis, hindi kayo nagkaroon ng kung ano-ano pa man, ng high blood, ng stroke, anything. Tapos ngayon, magre-reklamo pa kayo? Why? Ganun tayo ng mga tao but now, verse 6, but now our soul is dried away, and there is nothing at all beside this manna before our eyes. Grabe pa yung kanilang mga expression. Tuyong-tuyo na ang aming mga kaluluwa. Wala na bang iba? Mana na lang palagi. Ito na lang, wala na ba kaming ibang nakikitang pagkain? Wag na wag, ganon ang thinking natin mga kapatid. Pag andito tayo sa church na, Lord, wala na bang ibang preacher? Lord, wala na bang ibang mai-deliver na word of God? Lord, prayer na naman. Lord, sila na naman yung nagpasalamat. Lord, wala na bang iba? Lord, sila na naman ang magtuturo. Lord, wala na bang iba? Natutuyuan na ako. Why? We must be careful, mga kapatid, because God has given us the best. The best yung kanyang binibigay sa atin, tapos ang ipalit natin sa kanya, reklamo. Nasayaan ang kasiyahan. Nasaan ang contentment? Is nothing at all beside this manna. So yon ang problema sa tao pag sanay sa comfort, hindi niya na mapapahalagahan kung anong mayroon siya. Hindi niya na nakikita kung paano ang miracle na ipoprovide ng Diyos ang manna for 6 million people every day. Hindi niya nakita kung paano bumababa niyan, magkano ang pagkain kung bibilhin mo lahat yan. Kukuha na lang sila. Tapos ang kapalit, walang kasiyahan, walang contentment, walang katuwaan ang klase ng mga tao na ito na andun na ang lahat. But they were never, hindi sila appreciative. Before our eyes, verse 7, and the manna was as coriander seed, and the color thereof as the color of bdellium. Para siyang coriander seed, iwan ko anong lasa niyan. And the people went about and gathered it and ground it in mills, or beat it in a mortar and bake it in pans and made cakes of it. And the taste of it was a taste of the fresh oil. And when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it. Doon bumabagsak yung mga mana, kukuha na lang sila. At ang lasa ng bagong luto, i-bake nila, kung ano pa man ang luto, parang lasa ng fresh oil.
ano bang lasa ng presol? Di ba ang pangit? Para ako kumakain. Lord, ano ba to? Ilang taon na ito, Lord? No, ito ba naman? No, as we can imagine, yung laman na ito na reklamador, na hindi na gusto ang kinakain, pero ang Diyos naman, anong gagawin niya? Hindi. No? Sa part naman ng Diyos, hindi. Yan ang, wala akong pwedeng ipalit sa Word of God. Yan ang makakabusog sa inyo, yan ang makakabuhay sa inyo. Tuloy nyo lang yan, magtiis lang kayo dyan. No, kung ano ang lasa niyan, because other than that, mana, wala na akong may provide, basta yun ang the best para sa akin. Magtiis lang kayo, sikapin nyo yan, magtiwala lang ako sa inyo, magtiwala lang kayo sa akin. So yun ang lasa mga kapatid. Verse 10, and Moses heard the people weep throughout their families, every man in the door of his tent. And the anger of the Lord was kindled greatly. Moses also was displeased. And Moses said unto the Lord, wherefore hast thou afflicted thy servant? And wherefore have I not found favor in thy sight, that thou layest the burden of all these people upon me? Napuno na si Moses. No. Si Moses makakagawa ng desisyon na hindi maganda. Si Moses magkakasala dahil si Moses ay hindi magkakasala si Moses dahil sa kanila. No? Dahil sa kanilang mga ugali na reklamador, si Moses ngayon, sa bigat ng kanyang hinaharap na, ng kanyang problema, ano nang sinabi niya? Sinisi niya na yung Diyos. Sabi niya, Lord, ano ba to? Binibigay mo sa akin ng ganitong klaseng pasakit. Sobrang burden na ito na binibigay mo sa akin. Hindi ba ako nakakita ng pabor sa'yo? Bakit mo binibigay ito sa kamay ko? Hindi ko naman dapat, ang problema ni Moses, hindi yung kanyang sarili at pamilya, yung problema niya, yung mga tao na ginaguide niya. Napuno na si Moses dito. Sinisi niya na ang Diyos. Of course, Moses is just like us, or was just like us, na tao rin, nakakaramdam, may emosyon, may nabibigatan din. Verse 12, have I conceived all these people? Sabi niya, pinaglihi ko bang mga tao na to? Ano kayang klaseng pakiramdam ni Moses? Na gano'n ang mangyari. Have I begotten them? Pinanganak ko ba sila? That thou shouldest say unto me, carry them in thy bosom. As a nursing father beareth the suckling child unto the land which thou swearest unto their fathers. Sabi niya, hindi ko sila, anong tawag dito, hindi ko sila pinanganak, pero ang gusto mong mangyari, i-cuddle ko sila, ilagay sa bosom ko, tapos parang nagpapadede ng isang sanggol. Sabi niya, sobra naman yata yun. Yung imagine natin yung stress ni Moses, Pwede namang, Lord, maghanap ka na lang ng iba. Mabigat pala ito. When should I have flesh to give unto all these people? For they weep unto me, saying, give us flesh that we may eat. Anong ibibigay ko sa kanila? Nagre-request sila ng karne. Ang gusto nila yung may lasa naman. Dahil yung binibigay mo sa kanila, hindi na nila ma-appreciate. Yung binibigay mo sa kanila, puro na lang sila reklamo. Mana na lang daw ng mana. Wala na bang iba? I am not able to bear all these people alone because it is too heavy for me. Hindi ko na kaya to. Sobrang bigat na ito. Lord, thank you for being an understanding God. Na pwede kaming mag-express ng aming pakiramdam sa iyo. But provided, mag-ingat tayo na huwag tayong magkasala. Verse 15, and if thou deal with us, thus with me, sabi niya, kill me. I pray thee out of hand, if I have found favor in thy sight, and let not see my wretchedness. Sabi niya, Panginoon, kung mayroon akong grace, mayroon akong favor sa harapan mo, sabi niya, patayin mo na lang ako. Sino pang isang nagsabi niyan? Si Elijah. Lord, patayin mo na lang ako. Grabe yung mga tauhan ng Diyos, Lord, kill me. Para matapos na itong problema ko. Lord, sana rapture na para matapos na. Pero ang sabi ng Diyos, kung request mo lang, hindi ko yan sasagutin. Hindi pa ako tapos sa plano ko sa mga tao na yan. Ikaw ang pinagkatiwala ko dyan, ikaw ang nilagay ko dyan, magtiis ka rin. Grabe ang Diyos natin na ito.
Pero ang sabi ni Moses, kill me. No? As a human, kagaya natin mga kapatid, may time na pag punong-puno ka na. No, pagsagad ka na, minsan parang ang option mo na lang, Lord, sana ano na lang, sana mawala na ako, sana ganito na lang. Pero pag natauhan ka na, ay Lord, salamat, hindi mo ako pinatulan. No, ganun tayo eh. But God is so good. Sabi niya, para hindi ko na makita, Lord, yung kahirapan ko na bakit ko sila poproblemahin? Ang sarap-sarap ng buhay ko doon. Verse 16, and the Lord said unto Moses, gather unto me 70 men of the elders of Israel, whom thou knowest to be the elders of the people, and officers over them, and bring them unto the tabernacle of the congregation, that they may stand there with thee. Dahil nagreklamo si Moses, ito yung sinasabi mga kapatid, na umpisa ang original ng Sanhedrin. 70 people, 6 elders in every tribe. 6 times 12, 72. Na sabi, dito nag-umpisa ang Sanhedrin Court, mga 70 elders ang composition. Yan ang, pero yung Sanhedrin, yung council yan ng mga Hudyo. Verse 17, I will come down and talk with thee there, and I will take of the Spirit which is upon thee, and I will put it upon them, and they shall bear the burden of the people with thee, that thou bear it not thyself alone. Maghanap ka ng 70 na mga elders dyan, mga rulers dyan sa Israel, at ang iyong burden, ang iyong espiritu, kukuha ako ng portion doon, ibigay ko sa kanila para ma-feel nila kung ano yung dala-dala na bigat mo. At para sila ay maging partakers din kung paano kanila samahan sa mabibigat na mga issue. So yan ang nangyari. Verse 18, and say thou unto the people, sanctify yourselves against tomorrow, and you shall eat flesh, for you have wept in the ears of the Lord, saying, who shall give us flesh to eat? For it was well with us in Egypt. Therefore the Lord will give you flesh, and you shall eat. Sanctify yourselves, separate yourselves. Yung inyong nire-request sa Diyos, umiiyak-iyak pa kayo dahil gusto nyo ng karne, bibigyan kayo ng Diyos. Okay, as you requested. Ang sarap pakinggan, di ba? Your prayers have been heard. So pinakinggan. Gustong-gusto mong magkaasawa. Lord, thank you, sinagot na ako. Di ba, ang saya ngayon, sinagot ka na. Tapos yung pinadala sa'yo, yung bugbugin ka araw-araw, sasampaling ka araw-araw, pahirapan ka araw-araw, yan ba ang sagot ng Diyos? Hindi berdugo ang Diyos natin. But because you have said it, dahil yan ay sinabi mo. So ano ang sagot ng Diyos dito, mga kapatid? Verse 19, you shall not eat 1 day, nor 2 days, nor 5 days, neither 10 days, nor 20 days, but even a whole month. Sabi ng Diyos, sige, sasagutin ko ang prayer nyo, hindi ko kayo pakakainin ng karne ng 1 araw lamang, ng 2 araw, ng 5 araw, ng 10 araw, ng 20 days. Sabi niya, 1 buwan, pakakainin ko kayo. Akala mo, provisions na maganda, no? Yung pala, para patayin ka. Yung pala, why? Because these people were greedy. Because these people ay masyadong sakim, yung kanilang kaisipan hindi pa na-tame, tinuturuan sila ng Diyos kung paano mag-submit, paano makontento sa kung ano ang provisions ng Diyos. Just remember, mga kapatid, yung mga rally ngayon dyan because of the greed of the people. Dahil sa kanilang kasakiman. Ilang kilong bigas ba ang kaya nating kainin kada araw? Ilang kilong pork, ilang kilong manok ang kaya nating kainin na yung mga tao na ito, by the millions. Akalain mo, pinakita yan ni General Magalong, Mayor Magalong,
Sabi niya, ang isang tao, pag siya nagnakaw ng 1 bilyon, everyday nagnanakaw siya ng 2.7 million. That is the equivalent. At saka ang 1 bilyon na tagwa 1,000, 4 by 5 feet ang dami niyan. Mga ganito karami. Ganon kadami ang 1 bilyon. Tapos ang gagawin mo sa 1 bilyon? Na ibibili mo lahat ng manok, ng fried chicken, ng Jollibee, ng McDonald's. Dahil lang sa kasakiman na malamanan ang lahat ng flesh na ito para lang magawa mo kung ano ang gusto mo. Dahil sa kasakiman. What shall profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? What shall he give in exchange for his soul? A good name is rather to be chosen than great riches. But dahil sa kasakiman, yung tao hindi makontento sa buhay. And even with the Holy Ghost, pwedeng hindi tayo makontento. Yung mga kabataan natin sa ngayon, lahat sila halos may cellphone. Alam mo ang matinding parusa ngayon sa mga kabataan? Tanggalan mo ng cellphone. Pag tinanggalan mo sila ng cellphone, yung mga young people, giba na ang kanilang buhay. Hindi na yan sila masaya. Talaga naman kung pwede lang magwala. Totoo? Talagang kung pwede lang, ang buhay nila parang blanco na yan. Talagang sirang-sira na sila. Paano? Mga friends ko, lahat sila. Tapos ikaw, ganun. Sa ibang bansa, mas malala. Tinanggalan nung nanay ang cellphone yung kanyang anak. Pagbalik niya, yung buong bahay niya ransak na. Yung buong bahay niya, giba-giba na. Yung sopa niya, sira-sira. Mga cabinet lahat. Why? 10 years old yung bata. Dahil hindi kaya ng bata. Why? Yun ba ang magbibigay ng kasiyahan sa mga kabataan? Yun ba ang contentment na mayroon ngayon sa mga tao? Ang tao walang kasiyahan. May pera, may power, may posisyon, kilala, pero hindi pa rin makontento. Why? Because it is God's design na ang tao hindi makontento sa pera, hindi makontento sa kung anong mayroon pa man, but dito lang sa Holy Ghost. Godliness with contentment is great gain. Yung paglilingkod natin, ang kabanalan na may kasiyahan ay napakalaking kapakinabangan sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Why? Anin mo yung bilyon-bilyon, tapos sinusumpa ka na ng mga tao sa ngayon, everyday may takot ka, hindi mabayaran yung masarap na tulog sa gabi ng pera. Kahit milyones yung pera mo dyan sa bangko, tapos hindi ka makatulog sa gabi. Bawat tulog mo, may nightmare ka. Bawat tulog mo, buti na lang nagising pa ako. Hindi mabayaran ng pera yon. But God is so good, He has given us the Holy Ghost to have a sound mind. Anong sabi niyan? But of power, of love, ba sound mind? We're able to sleep ng maayos pagdating ng gabi. Kahit masama ang pakiramdam, malaking bagay na yun, mga kapatid. Na pagtulog mo, masaya ka. Sino nakakilala kay Ricky Reyes? Si Ricky Reyes, undergraduate ng high school, hindi nakatapos. Pero kita natin, mga Ricky Reyes, yung mga gupit, yung mga ganyan. Yung pagpaplansya pala ng buhok, siya pala nag-umpisa niyan. Dito sa Pilipinas, di ba yung pinaplansya? Alam mo yun, Brother Welt? Nakatry ka na noon? Nakatry ka na? Yung pag pinaplansya. Siya pa lang nag-umpisa niyan dito sa Pilipinas. Pinagawa niya yan doon sa China. Nagkuha siya ng product doon, dinesign niya, dinemo niya na kung ganito. Siya pala nag-umpisa niyan. Kaya nagawa. Pero anong sabi ni Ricky Reyes? Sabi niya, I am now 75. Sabi sa kanya, bakit parang ang ganda pa rin ng itsura mo ganito? I sleep early. At 9 o'clock, wala nang makaisturbo sa akin ng gabi, tulog na ako. But tayo, we sleep 9 a.m. 9 a.m. Kasi malakas pa. Sabi niya, and I really made it sure. Make it sure. Sabi niya na pagtulog ko sa gabi, no negative thoughts, no negative emotion. Kaya sabi niya, kaya relax ako. Dahil sinisigurado ko na pag natulog ako, walang mga negative thoughts, walang negative emotions. Kaya sabi niya, iba yung pakiramdam ko. Dahil sabi niya, no secret, yun lang. Matulog ka ng maaga.
Lord, paano naman kami? Yun ang sikreto. Why? Pag tulog tayo, ang daming nare-repair sa katawan natin. No? Tayo tulog na, nag-iisip ka pa kung anong gagawin mo kinabukasan, tapos, alam mo yung antok ka na, double espresso, Brother Ramos. No. Para magising pa rin. Tapos mamaya, hilong-hilo ka na kung ano na. Why? No, satisfaction. But it is only God who can give us contentment. It is only by the Holy Ghost that God will satisfy our soul, mga kapatid, at sa pamamagitan ng Word of God. Sometimes, yung tanong ba na yung mga tao na ito na magnanakaw sa gobyerno by the billions, sila kaya nagpe-pray pa? No. At sila kung magsisimba man, at kung sila magpe-pray, ano kaya ang prayer nila? Lord, give me more billions na hindi pa ako mahuli. Ano kaya ang klaseng prayer? Why? Kasi para sa kanila, yun ang kasiyahan. Akalain mo yun? Anong klaseng konsensya mayroon? Na yung mga anak mo, pakakainin mo at yung ipapamana mo, galing lahat sa korupsyon, galing sa nakawan. Hindi tayo nagpupolitika dito. But ang contentment ng isang tao, ng human being, ito ba ang makakapuno sa kanya? Pera, pera, pera. Na pag nakuha mo na yung pera, you will never be satisfied. Kuha ka ng bagong cellphone, iPhone 17, 18, or kuha ka ng bagong kotse, yung mga Diskaya, ilan ang kanilang mga luxury car. Why? Bakit bili ng bili? Hindi makontento. Walang kasiyahan. Ay, mayroon pala. Okay. Hindi po ako interes sa kotse. Yung kotse, libre. Ang payong, yung 45 million. Dahil sa payong, dahil sa lagayan ng wine. Hindi na alam ng tao kung saan siya makontento. But Lord, we are so thankful na ang contentment namin, ang kasiyahan namin, simple lang, Lord Jesus. Huwag tayong padadala dyan, mga kapatid, sa kung ano ang mayroon sa labas. Lahat ng yan, mga peke na klase ng kaligayahan. Hindi yan makakapagbigay ng tunay na kasiyahan sa atin. So anong nangyari, mga kapatid? But even the whole month, so ang sabi ng Diyos sa verse 20, isang buwan, pakakainin ko kayo ng karne, until it come out at your nostrils. Sabi niya, isang buwan, grabe yung gigil ng Diyos, nag-request sa'yo, sige, pakakainin kita, isang buwan, gusto mo, yan ang request mo, hanggat sa lumabas sa ilong mo. Yan ang sabi ng Diyos, and it be loathsome unto you, because that you have despised the Lord. Anong gusto niyang sabihin? Hindi mo pa nangunguya, sukang-suka ka na, suyang-suya ka na, dahil sa karne na ibibigay ko sa iyo, gustong sabihin ng Diyos yan, dahil kung sa Ilonggo pa, dahil dahak-dahak ka, Alam mo yung dahak-dahak, Alam mo yung dahil ganid ka, dahil matakaw ka, sige, ay marami kayang tao na matay dahil sa noodles. Gabing-gabi na, tumira pa 3 noodles. Kain, pagisig, lumabas yung noodles sa ilong. Hindi, patay. Hanggang nostrils. Lumabas. Why? Hindi na na-digest, hindi na na-develop. Pwede, mga kapatid. Ang Diyos pag nagalit, ibang klase din. Because you have despised the Lord which is among you and have wept before Him, saying, why came we forth out of Egypt? Bilis-bilisan na lang natin ito. And Moses said, the people among whom mahaba kasi ito. So sabi ni Moses, the people whom I am are 600,000 footmen, yung mga nakayapak lang ng mga tao. Thou hast said, I will give them flesh that they may eat a whole month. Sabi ni Moses, paano mangyayari yan? Sabi niya, yung mga nakayapak pa lang, 600,000 ng mga tao na yan. So ang pinangako mo, hindi lang isang araw, isang buwan pa. Sabi niya, kaya mo yan? Shall all the flocks, yung mga kawan natin, mga herds natin, yung mga bakahan, for them to suffice them? Or shall all the fleece of the sea be gathered together for them to suffice them? Lahat ba ng mga isda dyan sa karagatan, kunin lahat para makontento, maging sapat sa kanila? Yun ba ang plano mo? And the Lord said unto Moses, is the Lord's hand wax short? Sabi niya, bakit? Umikli na ba ang kamay ng Diyos para hindi niya kayang gawin yung kanyang dapat gawin? Thou shalt see now whether my word shall come to pass unto thee or not. Sabi niya, makikita mo ngayon kung totoo ang sinasabi ko o hindi. Dahil hindi rin alam ni Moses kung paano mangyari, wala silang alagang mga
mga kung anong mga klaseng mga karni doon, kapiraso, kukunti lamang, tapos ipinangako ng Diyos, sige, pakakainin ko kayo for the whole month, no, para lahat kayo maubos. No, tingnan natin, no, parang yung gigil siguro ng Diyos, ano? Ibang klase, sige, gusto mo ng lechon, papadalang kita araw-araw ng lechon. Akala mo mahal kita, gusto kitang patayin, no? Tingnan natin. Kaya mag-ingat tayo sa nagre-regalo palagi ng mga ay, brother. No, baka hindi tayo mahal niyan. No? Verse 23, and the Lord said unto Moses, verse 24, and Moses went out, and bilisan ko na ito mga kapatid, and told the people the words of the Lord, and gathered the 70 men of the elders of the people, and set them round about the tabernacle. And the Lord came down in a cloud, and spake unto him, and talked of the Spirit that was upon him, and gave it unto the 70 elders. And it came to pass that when the Spirit rested upon them, they prophesied and did not cease. No, diretso tayo dito mga kapatid sa verse 31. And there went forth a wind from the Lord. No, mayroong hangin na dala-dala ang Panginoon, and brought quails from the sea. No, sa isang area doon ang galing, no, mula sa dagat, and let them fall by the camp, as it were a day's journey on the side, and it were a day's journey on the other side, round about the camp, as it were 2 cubits high upon the face of the earth. Hindi mo alam kung anong klaseng migration ang ginawa ng Diyos dito, na yung mga quails, no, imagine, no, talagang mamumulot ka na lang, no, sa hanggang ano no, andoon lang yung kanilang paglipad, no, sa ganun lang kababa. No, so ano nangyari mga kapatid? And the people stood up all that day and all that night, 2 days and 1 night, and all the next day, and they gathered the quails. He that gathered least gathered 10 homers, and they spread them all abroad for themselves round about the camp. Ang sabi dyan mga kapatid, no, just to give us the example, no, ang sabi dyan, ini-example lang na ang bawat tao, no, yung kwentada rito, no, for 3 million people, ang isang tao nakakuha, no, ng 600, no, sabi dito, 6,270 quails, no, to each of 3 million people. No, ang total 2 billion 520 million of gallons of quails na kanilang nakuha. No, yung dress na yon, yung malinis na. No, or 20 billion 160 million quails. At ang presyo nito at $1 each, ang sabi, sa araw lang na yon, ang nakuha nilang worth na quails, $20 billion. Just imagine kung gaano kaganid ang mga tao na ito. Ano ang gagawin mo sa ganun? Lord, sana padalhan mo ako ng pera. No, isang truck. No. Pag bumagsak naman sa iyo mismo. No. No. Dahil sa pagiging ganid mo, no, dahil sa hindi ka makontento, hindi ka masaya, no, just imagine, that's why mga kapatid, we must be careful and analyze sometimes kung ano ang pinagpipray natin sa harapan ng Diyos. Dahil baka ang pinagpipray natin dahil lang sa kasakiman, dahil lang sa lust of the flesh, dahil lang sa ganid, dahil lang sa may pagnanasa, forget that prayer. No, dahil baka pag mali ang motibo, no, instead na sagot ng Diyos, baka judgment ng Diyos ang ibigay niya sa atin. Mas delikado tayo mga kapatid. So all that night and all the next day, and they gathered, verse 33, and while the flesh was yet between their teeth, no, hindi pa nila natatapos nguyain. No, ayong may makikita mo pa yung dito, yung may mga karne-karne pa rito. No? No? Mag-ingat kayo sa pagkain ng ng malunggay. No? Kasi minsan pag smile mo may naiiwan pa rito. No? Ere it was chewed, no, hindi pa nila nangunguya, andito pa sa kanilang mga bibig, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague.
No, so just imagine kung anong klaseng galit ng Diyos. Hindi kayo masaya. Hindi kayo kontento sa pinrovide ko sa inyo. Yun na yung pinaka-the best. Yan na yung galing sa langit. It was angel's food. Yung mana na yan, hindi nyo ma-appreciate. Tapos magre-request kayo ng karne ngayon. Pinadalhan ko kayo ng karne. Ang kinuha nyo naman, sobra-sobra pa na hindi nyo kayang ubusin na talagang, ano ang sabi sa kanila? Kumuha kayo ng mana everyday. Yung sakto lang kasi bukas mayroon ulit. No, pero itong mga tao na ito, sa sobrang ganid, kumuha ng sobra-sobra, so habang ngumunguya pa lang sila, hindi pa nila nalulunok totally sa galit ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng plague. And He called the name of that place Kibrot Hataba because they were there, they buried the people that lusted. No, the grave of lust or the grave of the greedy. No, yung lugar na ito. So, and the people journeyed from Kibrot Hataba unto Hazeroth and abode at Hazeroth. No, last verse mga kapatid sa Philippians 4:11-13. Daanan lang natin ito. Thank you, Jesus. Philippians 4:11. Ito ang sabi ni Paul. No, matuto tayong makontento, matuto tayong maging masaya sa kung anong estado natin sa buhay na may tiwala sa Diyos. Not that I speak in respect of want, no, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, no, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. No, sabi niya, sapagkat aking natutunan at ang aking nasiyahan, no, na sa anumang kalagayan, aking kinaroroonan. No, sa verse 12, no, I know both how to be abased. No, sabi niya, marunong akong magpakababa. Sabi niya, I know how to abound. Marunong din akong magpakasagana. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry. No, sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim, no, na maging sa kabusugan at maging sa kagutuman, no, to abound and to suffer need, at maging sa kasaganaan at maging sa ano tawag yan? Sa yung kasalatan, no, yung kakulangan. No, and again, mga kapatid, no, contentment of the human being, contentment of the soul. No, whatever God has provided us, matuto tayong makontento. No, matuto tayong we must find satisfaction in the Word of God. No, we must appreciate God's provision and we must avoid greediness. No, so we say, praise the Lord.